Jaime Marcos itinuro na ang hudas doon sa inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mapatungkol sa GAA at biglang, ito nga yung GAA biglang edit, biglang ito nabisto, biglang inedit po yung nasa website. Ano kaya ito? Bakit nagkaganon? At ito nga yung pinakamainit dito, no? Jaime Marcos kumanta natin at itinuro na ang hudas, tiklop si BBM Tamba at si Lisa. Grabe to. Alam nyo, ano to, maraming mga hindi nakaintindi talaga dito sa ano na to, sa about dito sa gulo dito sa Mega sa 2025 national budget. Simula nung nilabas kasi ni PRRD, nga lang masakit dito, ang daming nagsilabasang mga tanga. Meron pa yan yung natatawa ko sa mga tansu vlogger. Alam niyo ba yung pinaka-pinupunto lang nila sa live nila? Yung ano, yung tinawag wala lang, yung tinawag lang sinungaling si PRRD. Samantalang mas sabi ko na tanga naman itong mga halata ng magay. Ba't ko nga pala pinapansin, mga bayaran nga para yan. Mga bayaran nga pala yun. Kalimutan ko. Pero yung issue nga to, dahil hindi nila maipaliwanag, hindi nila mai-correct, no? Doon na lang sila dumipende sa sinasabing parang tanga-tanga daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon na lang sila. Samantalang, no, syempre bago natin pala to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ito muna ang pag-usapan natin. Etong post ni Koy. Dito tayo later natin. Lakihan na natin, ha. Basahin natin to muna, no? Yusek, ano to? Goodness Hope. Libiran. Yan. Ito yung sinabi ni Coco Colocoy. Sabi niya rito, sabi niyo po common na may mga blank. Sabi po ni Raul Manuel na taga legislative, gulat daw siya maliban yan kina Sen Aimee at Kong Ungab. Dumadami ang nagugulat sa mga blank na sinasabi mong common. Bakit po ikaw aware itong mga taga-Senado at House of Representative ay hindi bakit sa'yo common? Sa kanila ngayon lang. So Yusek, paki-explain naman po or or else ikaw po ang fake news. Hindi nanggaling sa akin, ako ay nagbabasa lamang sa post ni Koy. So ito yung sinabi ni Raul Manuel. Sabi niya kasi dito, hindi rin agad nakita yung mga blank kasi nga hindi tayo sanay. May mga ganun ngayon ko lang na encounter na may ratipi ng budget. Mayroon palang mga blank. So meron daw mga blank, sabi ni Raul Manuel. Pagdating dito kay Yusek, sabi niya rito, is detail in bold has been the practice of the BCAM committee to leave certain items black in the report when they refer to section of the GAB that they do not intend to alter or amend. Siguro naman hindi naman matatawag na edited to, no? No, linaw. Di, alam nyo marami talagang nagulantang dito sa So mas maganda dito tayo kasi nga ito karugtong gawa ng parang inedit nga itong kasi nagyabang pa kasi. Ba't mo ba kasi doon tinuro, Marcos? Sabi she's lying.
Oh, yan, former president, lying daw. So, check daw dun sa website. Ngayon, nung chinek ng mga tao, biglang inedit. So, eto po yun. Panoorin natin. Matapos mabulgar ang tila kasinungalingan ni BBM patungkol sa BICAM report at GAA, kasabay rin ng pagpapaliwanag ng Department of Budget and Management. Abay, wala pang isang araw ang nakalipas, hindi na ma-access ang NEP at GAA sa Department of Budget and Management website. Patay tayo dyan. Ito pa naman yung pinagmalaki ni Marcos. Tapos wala na dun. Breaking news, hindi na ma-access ang NFEN sa DBM website. Why? DBM. Gago! Department of Budget and Management. Ang ibig sabihin ng DBM. So, ito kasi yung sinasabi ni Marcos na i-check daw. So, i-check nga dapat namin kaso nawala. Ano nangyari? Website. Bilang patunay ay nagsagawa tayo ng actual na pagpunta sa kanilang website. Ito actual, hindi naman to edited ha. Ito ang bumungad. Talagang hindi. Wala na. Wala na guys, wala na yung sinasabi ni BBM na i-research or pumunta sa website. Ano na nangyari? Biglang down, nagkagulo sa Malacanang. Ano nangyari dyan? Di ma-access. Nagkataon lang ba? Coincidence? Bakit hindi na ma-access? May mga hocus-pocus na naman ba? O baka if-fill in the blanks na ang mga blanco. Kaya't ang isang opisyal ng DBM na si Gadis Hoplibiran abay nagbigay ng statement. Ang sabi niya, DBM upgrades increases capacity of DBM website to speed up public access. Wow! Due to the influx of users accessing the Department of Budget and Management website, the DBM Information and Communications Technology System Service deemed it necessary to conduct a 3-hour system maintenance from January 20 at 10 p.m. to January 21 at 1 a.m. This is to upgrade and enhance the system's capacity and improve the overall speed and efficiency of the website. Wow naman! Ang dami namang cheche bureche nito. Sabi, ngayon wala na makita. Ang galing! Kung wala ang pakialamerong PRRD na dapat kung tutuusin, retired na ngayon at umiinom na lang dapat ng durian shake sa Samal Island. Paano na lang kaya to, no? He's 80 and he can't rest because we can't even fight for ourselves. Alam niyo ito, totoo itong sinabi ni Criseta Laureta Chua. Alam niyo, yan na nga lang talaga dapat ang magiging ni PRRD. Magpahinga, i-enjoy ang buhay. Yun, mag-durian shake sa Samal Island. Diba? Pero talagang sa edad niyang yan na dapat nagpapahinga na lang siya, inilalaban niya pa rin ang karapatan ng bawat Pilipino dito sa ating bansa. Ang masakit nga lang dito, sa halip, bagay sa lahat naman ng pagkakataon, hindi naman talaga mawawala ang hindi naman talaga mawawala ang bash or ang manghuhusga sa'yo. Hindi naman talaga nawawala yun. So, normal na sa buhay yun. Pero yun lang, masakit lang na sa likod ng pinaglalaban nila yung karapatan or pinaglalaban ni PRRD yung karapatan ng bawat Pilipino dito sa ating bansa na para hindi kaya-kayanin ng gobyerno, ang binabalik sa kanya, imbis salamat, thank you, ay yung ginagawa, ang binabalik sa kanya, yan, kung ano-anong pangbabash. Pero hindi naman gaano kadami. Iilan lang naman sila. Iilan lang, minsan baka nga mamaya dami account lang. Or baka isang tao lang talaga yun, gumagamit lang ng napakaraming account. So naman ngayon, may mga bentahan nga ng followers. May bentahan ng banana.
Tawag na sub to sub. Sila yun, nagbibentahan sila nun. So yun nga, no, das nakakabilib talaga ng gusto si PRD dahil bisag pahinga lang, inilalaban niya pa tayo. So tuloy. In broad daylight, our national budget, our PhilHealth, our gold reserves, our taxes that they used to vote by, our education budget that's been slashed, no medicines in barangay centers. Imagine mo, ikaw kakauwi mo lang galing work, super pagod, super traffic, di naman masyadong masarap ang ulam mo kasi nagtitipid ka. Halos di mo na makita ang anak mo kasi pag uwi mo, tulog na. Bukas di rin kayo magkikita kasi nasa school siya, tapos ikaw pupunta ng trabaho. Lagi kang pagod, lagi kang nagtitipid. Kahit anong gawin mo, it's like you're on a hamster's wheel where you need to keep running. Tapos yung nilimit mo sa gobyerno para sana i-manage nila ng maayos para mas gumaan ang buhay mo kahit papaano with free education, free healthcare, better transportation, better roads. Pinangmumunmud lang nila sa kung sino-sino as legal vote buying. Tapos yung majority, pinaghatian nila sa sinasabi ni Mayor Magalong na 70-70-70. Ngayon yung mahirap nga dyan eh. No, kaya kami, bakit marami nagtatanong din sa akin, Jay, sa charity ka dati, ba't ngayon kumakalaban ka na sa administrasyon? Sabi ko, hindi naman totally akong kalaban. Sabi ko, kalaban kami. Kahit hindi na sa administrasyon, kung kurap yan, kalaban namin yun. Yun ang totoo dun. No? Kahit sino ka pa, basta kurap ka, may ginagawa kang anomalya sa bayan natin, kalaban namin yun. Ngayon, ang masakit kasi dito, katulad nga yan, tatrabaho ka, magbabayad ka ng maayos para sa gobyerno, tapos nanakawin lang ng mga putang inang to. Diba? Buisit, diba? Grabe yung makikita mong malaki ang katawan, tapos yung IG nasa Korea sila. Grabe yung makikita mong malalaki ng katawan. Tapos yung IG na sa Korea sila. Sila yung nakakakuha ng 5K. That's your tax for the month. Hindi pa yung masakit dun no? Kung sino pa yung nakakaangat-angat sa buhay, sila pa yung may mga 5K. No, may mga 5K, may mga pera, may mga nakaka-high blood lang talaga eh. Pero ang tanong dito, bakit inedit agad? Bakit nawala yung pinagyayabang ni Marcos Jr. na i-research? Bakit nawala? So ito, panoorin po natin. Mga miyembro ng BICAM Committee mula sa Kongreso at Senado, magbabayad sa ginawang pangloloko sa maraming Pilipino. Hindi na raw tao, kundi halimaw na kung maituturing ang mga taong pumirma sa Bicameral Committee Conference kung saan dito di umano nangyari ang mga blankong papel sa 2025 budget na naipasa sa pamamagitan ng General Appropriations Act na pinirmahan naman ni President Marcos Jr. bago matapos ang taong 2024. Ito ang sinigurado ng former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez, kung saan diretsahang sinabi sa publiko na pananagutin ng taong bayan ang mga taong nasa likod kung bakit naipasa at napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga questionabling blankong papel sa nasabing 2025 Bicameral Conference Committee. Ang tanong kasi, bakit nga ba napirmahan? Baka puro pirma lang, walang basa-basa. At ang pinakamasaklap dito, ay yung ibang mga pumirma, nga. Wala lang, deadma lang nila. Kasi ang katwiran nila ganito. Ay, ililipas din yan. Lilipas din yung issue na yan. Mga ilang tingnan mo. Ganito na lang gagawin natin. Halimbawa, yung mga ulupong. Nag-uusap yung mga ulupong. Ganito gawin natin. Mag-hearing ulit tayo. Tapos, pag-hearing, doon, diba, may hearing na tayo. So, pahabain natin yung hearing. Marami tayong hearing. Yung kay Grijaldo,
kay sa mga vlogger na konektado daw sa Pogo. Kailan kaya naging konektado sa Pogo ang mga vlogger? So yun daw yung gagawin nila. Oo. So para matabunan tong issue na to, para hindi na sila makapagsalita. Kasi yung iba dyan, alam niyo yun, yung iba kasi dyan is parang patay bahala na lang. Kasi yan nga yung katuwiran nila eh. Sabi nila, ililipas din yan. Tila hindi raw Kung pa pala, yung nahuling dalawang chinito, dalawang Chinese spy ko, no. Kaya tinanggal na si Alice si Saldi ko kasi, di ba, ko-apelido, China. O baka spy daw. Iyayari ang lahat ng ito kung walang basbas ng mga di umunay nasa likod ng mga pandaraya sa kaban ng bayan para di umano malagyan ang kanilang mga busa. Di totoo naman yun. Hindi naman mangyayari to kung hindi rin ginusto ng mga pinuno. Mga talagang karapat-dapat na ang masaklap kasi nito, okay sana tong pondo na to kung makakarating sa mga Pilipino, kaso sa mga bulsa lang nila. Matatandang naging kontrobersyal ang naging pahayag ng ilang mga miyembro ng Kongreso at ng Senado nang mangyari ang bicameral conference bago matapos ang taon, kung saan tila ibinida pa ng House Speaker na si Martin Romualdez na para raw sa kapakanan ng taong bayan kung bakit nangyayari ang ganitong klase ng deliberasyon. Wow! Talagang ibibida niya yan, bida-bida yan eh. Kapakanan ng taong bayan, ulul. Huwag mo kami paniwalain, huwag kami, iba na lang. Ngunit hindi raw ito ang katotohanan. Base sa mga isiniwalat, hindi lamang ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, kundi gayon din ang mga naging pagpapaliwanag ng former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez, kung saan lantaran daw ginahasa ng mga kongresista ang budget ng bayan. Pinananagot ng maraming netizen hindi lamang ang mga miyembro ng nasabing Bicameral Conference Committee, kundi maging ang liderato ng Senado na si Chis Escudero, maging ang Finance Chair ng Senate na si Senator Grace Poe, ang isa sa mga pinaka-controversial na chairperson. Yan, yung umalis. Si Saldi ko, kailangan bago ka umalis, panagutan mo muna lahat yan. Baka magulat tayo, itong si Saldi ko biglang mawala sa Pinas. Yung pala nasa ibang bansa na, sarap buhay. No, kaya medyo magbantay-bantay ho tayo ha. At doon, katulad ng sinabi namin sa SMNI, na kung saan ay sinabi nga namin na maging alerto tayo. Kasi bukas ang makalawa, baka biglang gumawa sila ng panibagong putahe na hiyain sa atin para hindi natin mapansin yung ibang ulam. No? Ibig sabihin ko, baka gumawa na naman sila ngayon, gumagawa sila katulad kay Tingnan mo balita ngayon. Etong BCAM na isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Attorney Vic Rodriguez, ibinalita kahapon pero ngayon wala na. Kasi ang balita na kay Grijaldo na. So bukas ang makalawa ko may hearing ulit sa Senado or kaya sa House of the Crocodiles. Malamang may mga panibago silang pakulo para hindi naman pansin itong BCAM. Pero ulit-ulitin ho natin to ha, kailangan nilang ma-explain to sa atin. Marami na ho silang tinalikuran na patuloy ho nating hinahanap sa kanila. Unay, isa-isahin ho natin ha. Asan na yung 13 billion pulburo na nahuli sa Alitagtag, Batangas? Asan na yung driver dun? Pangalawa, asan na yung ginastusan ng halos 84 million na transportasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa? Asan na yung tinatawag na investment? May napasok ba sa Pilipinas?
Na-i-explain na ba ni Marcos yun? Wala, di ba? Marami pa eh. Yung sa tinatawag nating drug test ni Marcos Jr., wala din. Flood control issue, wala din. Yung mga confidential fund ng mga Congress, Senate, at lalong-lalo na ng Pangulo, asa na? So marami tayo laging hinahanap na hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo binibigyan ng tamang sagot ng Administrasyong Marcos. Marami silang kailangan i-explain sa akin. So sa atin, napaulit-ulit ho nilang ginagawa. No? So katulad doon ito, itong about sa BICAM, kailan nila to sasagutin? Baka magulat na lang tayo, biglang mawala na naman yun. Kasi ngayon puro Grijaldo na yung balita. Side of contempt. Kinontempt na naman. Diba? Sa ng Committee on Appropriations na si Congressman Zaldico, maging ang liderato ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez na kapwa present sa nasabing Bicameral Conference Committee. Narito at panoorin ang sunod-sunod na revelasyon ng former Executive Secretary, veteran lawyer na si Attorney Vic Rodriguez, kung saan sinupalpalang palasyo ng Malacanang matapos di umanay depensahan pa ang mga di umanay anomalya sa General Appropriations Bill na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na kahit tila alam ng ilang miyembro ng Bicameral Friends Conference Committee na tila may mga magiging loopholes sa nasabing batas, pinirmahan pa rin nila ito at tila pinabura pa ang ilan sa mga programang bilyong piso ang ilalaang pondo. Panoorin ang full video. Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Vice-Cam report. Itong Vice-Cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Yun. Ito yung in-explain ni Banat Bay. No? Ngayon, ang nangyari nga kasi, paulit-ulit namin sinasabi, hayaan nyo dito sa video to, i-comment ko dito yung pinaka-explanation nito. Meron ako nun eh. Ang pinaka-inaano kasi dito, iba yung sinabi ni PRRD at iba rin yung tinanong ng media kay Marcos. Ang pinapasagot ho dito is Senado at Kongreso, hindi ang Malacanang. Nakakatawa na biglang nagsalita ang Malacanang. Anak ng teteng yan naman, no? Kapag pag may inahanap kaming sagot sa inyo na kung bangag ka ba, hindi ka nagsasalita. Kung nagpa-drug test ka na ba, hindi ka nagsasalita. Ngayon na hindi naman ikaw yung kailangan magsalita, nagsasalita ka. Buisit, di ba? Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito, ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta ho tayo, may tanong ho rito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon, linilihis nila itong usapan. Ang in-expose po. Ito pa yan, no? Ang nagsabing blanco, yung GAA. Ay, hindi pala. Ang nagsabing blanco ng GAA ay si Marcos, ang Malacanang. Pero doon sa sinabi ni Perdi, wala namang ganun. Ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungap ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations. Pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa alam ko naman na napanood nyo yan.
Nahirita na kasi ako dito. Basta ang pinakamaganda ho dito ay sumagot na itong sila. Yan, katulad yan. Si Chis Escudero, si Speaker Martin Romualdez, si Grace po, at higit sa lahat itong si Saldico. No, sana sumagot na sila mapatungkol at i-explain nila sa tao. Hindi pwedeng sasabing liar. Walang pangit na sagot yun. Ka-abnormalan yun pag may gumawa ng ganun ulit. Huwag nyo nang tularan yung kaabnuan yun. O, samantalang dito tayo sa sinabi ni Jaime Marcos, wait lang, may papanood pala ako sa inyo. May nakakatawa akong nabasa pala. Wait lang lakihan natin. Ito, yan lakihan natin. Sabi dito, pumatay na ng 3,000 drug suspect. Pero ang droga di nawala. Okay? Ito yung picture na yun. Yan. Yan. Kilalang nyo yan. 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 Sabi niya rito, ang hindi ko lang maintindihan, bakit kinakailangang pumatay ng more than 30,000 people para mawala ang droga? Ang question dito ay, ito ay nawala. Ako nasasagot sa'yo, Benny Abante, the Bishop of the Money. Ay, sorry. Ako nasagot sa'yo, Benny, ganito. Alam mo kung nawala ba? Oo, nung panahon ni PRD nawala. Kaso nung panahon nyo na ngayon, nagbalikan. Nung panahon ni Marcos, nagbalikan. Alam nyo kung paano ko nasabi? Kung paano ko nasabi nagbalikan? Paano hindi ka babalik? Yung mga PNP chief, PNP general, halos kampihan nila yung mga adik. Ikaw ba naman sasabihin mo na, ay hindi, kaya lang sila nagtumitikim na hindi natin masasabing adik ang mga tao na gumagamit ng droga kasi minsan ginagamit lang nila yan kasi kailangan nila sa trabaho. Diba? Gago ka ba? Saan ka nakakita ng ganun? General ka? Sasabihin mo na hindi maituturing na biktima? Ang humitit ng shabu? Ang tanong pa ito. Ikaw ba, Benny Abante, nakakasiguro ka ba na nawawala ang droga ngayon sa panahon ni Marcos? Hindi, ito yung tanong dyan Ngayon, ibabalik namin yung tanong sa'yo. Ikaw ba, kasi dito, nakakasiguro kami na nawala ang droga. Hindi naman, sige sabihin na natin sa 100%, ang natira ay nasa 5%. At least nawalan ng 95% na mga adik or droga dito sa Pilipinas. Malaking bagay na yun. At kauna-una ang presidenteng nakagawa nun, walang iba kundi si dating president or former president Rodrigo Roa Duterte. Na idol mo. Diba? Ngayon, ibabalik namin sa iyo yung tanong. Sa panahon ba ni Marcos, nawala ba ang droga? Sasabihin mo, oo, asan? Pinagtatanggol nyo pa nga yung mga adik Diba yung hearing nyo JK? Diba? Ano yun? Tigil-tigilan nyo kami. Kabaliwan mo. Pakailan ko kung matanda ka na. Wala akong pakailan sa'yo, hayop ka. Itong inan to, kami pa gagaguhin mo. Ang hindi lang din namin maintindihan, ba't tanga ka? Eto magbabasa tayo ng comment ng mga Pilipino. Sabi ni Ray Flores, pulpul din utak nitong si Abante. Ito yung drug war yan talagang may mamamatay. Yun pa nga isa Tama yung sinabi mo, Ray Flores.
Alam mo, Abante, kung halimbawa itong nangyari nung panahon ni PRD ay paano ba? Love war. Kung love war yan, Abante, walang mamamatay dyan. Love war nga eh. Pero kung drug war, meron talaga. Ito nga yun na isa sa mga naano ko na ang mga Pilipino may ugaling pag hindi mo dinala, hindi matututo. Totoo yan. No, kay PRRD sinabi niya na ang mga Pilipino pag hindi mo dinala yung mga yan, hindi matututo. So nung panahon ni PRD, maraming namatay, maraming natakot, maraming nadala, kaya natuto. So sa panahon ni Marcos, walang natututo kasi nga walang nandadala. Paano man dadala? Yung ultimong general nga, kampi na nga mga adik. Kaya tigil-tigilan mo ako dyan na Abante ha, sa mga ganyan mo. Sana kung magkasabay lang tayo sa papamukha ko sa'yo lahat yan eh. Ako, di ako natakot niyan. Patawag nila yung sinasabi nila mga vlogger, patawag nila. Di patawag nila ako. Di pupunta ako doon. Nadala na akong damit, kaldero, bigas, ulam, ganun. May pagkain ba doon? May pagkain ba doon sa pag kinontem ka, libre pagkain doon. Di ako takot sa mga putang ina. Takot, pare-pares lang tayo kumakain. Di kapag ipapatay nyo, di patay. Di doon na lang tayo magkita-kita. Kaso hindi kayo pupunta doon. Malamang sa impyerno kayo. So ito, panoorin mo natin. Ito na ang in-expose. Tama si PRD. Sen Jaime kumanta na. Tinuro ang Judas. Panoorin natin to. Ito ang balita ngayon. Viral at... Si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinimok po ang publiko na huwag na raw kung magbayad ng buwis kung hindi naman po kayang bigyang linaw ng gobyerno yung paggagamitan ng ating budget. Kung hindi kayang bigyang linaw ng administrasyon ng mga naging deliberasyon sa panukalang budget para sa taong 2025, sasabihan niya umano ang publiko na huwag na magbayad ng buwis. Ayon sa dating Pangulo, kung hindi ito kayang bigyan ng eksplanasyon, ay sayang umano ang ibinabayad ng publiko, lalo kung hindi anya alam ng mga ito kung saan napupunta ang kanilang mga pera. Tama. Alam niyo, totoo na itong binabayad nating buwis, biruin mo ilang milyon tayo dito. Ilang, sabi nating bilyon, diba? So ilang bilyon tayo dito sa Pilipinas. Ilang milyon tayo dito na namumuhay sa Pilipinas. Biruin mo yung buwis na nakukuha nila. Kung ininalaan lang talaga sa tamang proseso, ang yaman ng Pilipinas. Kagaya nga ng sinabi ko eh. Kung yung China nga na napakalaki, ba't nila napapaganda? Samantalang napakaliit lang ng Pilipinas. Anak ng teteng naman, common sense lang. Ito nga yung buti nga kamo na ilalabas to. Kaya sobrang nagpapasalamat, dapat lang talaga na magpasalamat tayo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi natin nalalaman to. Totoo yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin nalalaman to. At pasalamat tayo na nandyan pa siya kaya natin nalalaman to. Diba? Biruin nyo, ninanakawan. Tangina, ang yaman-yaman ng Pilipinas. Kaso puro lang magnanakaw yung umuupo. Pwera na lang sa mga Duterte. Yung China nga eh. Batang yaman ng China. Batang yaman ng ibang mga bansa. Ang lalaki nun. Samantalang tayo lit-lit natin, hindi mapaganda ang Pilipinas. Kasi nga, dahil sa mga ganitong gawain, na sana ma-stop talaga. Kaya, kung ako nananawagan ako sa lahat, bumoto kayo ng talagang alam nyong tama. Hindi ko sinasabi, sige, sabi, kay KJ, siyempre, iano mo mga Duterte. Malamang, sila lang naman nakikita kung tama dito. Kailangan na sabihin ko na iboto nyo si Franz Castro. Saan tama doon? Anak ng teteng, saan ka nakakitang tama doon? Convicted, nandyan pa palaya-laya pa. Alangan, ituro ko ituro kong iboto nyo sino ba tong isang kumag na to na tumatakbo? Si Jaime Marcos.
Alangan, sabihin ko na boto niyo si Jaime Marcos. Eh kung ngayon nga, nabudol tayo ng kapatid niya, siya pa kaya. Sipin niyo maigi yun. Kaya nga, ayusin niyo yung boto niyo. Yan nga to, hindi na pastor. Nandiyan, si Ben Tulfo, si Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato, Senator Bongo. Kung tumatakbo nga lang Senator Cisco, mananalo pa yun eh. So, speaking of Ben Tulfo, Jay, bakit Ben Tulfo? Alam nyo kasi, iba yung nakikita at nararamdaman ko kay Ben Tulfo. Hindi siya, ibang-iba siya sa mga kapatid niya. Kasi kung makikita nyo, hindi ko naman sa sinisiraan sila Erwin at bagay si Erwin, sira na eh. Si Rapi Tulfo, no? Pero para sa akin, ibang-iba talaga si Ben. No? Iba siya, kung kayo lang ay tiga-subaybay ng tulong. Ako sabi ko nga sa inyo noon pa man, hindi ko yung kinakahiya na ano ko ang mga Tulfo, iniidolo ko. Eh lalo na nga to si Ben. Eh mga nauna eh. Si Mon kasi sa mga nanay ko na yun. Nanay, lola, pati kay Ben, syempre. So doon din nag-start niyan lahat. So si Ben kasi, alam niyo yun, hindi siya katulad. Ito kasi yung iba eh. Yung ginagawa ng katulad yan, ginagawa ng Ocho Balentong. Yan, nila Risa Ontiveros, nila Shell Jokno, yung ibang mga, yan sila, yung mga congressman dyan na todo walis-walis. Katulad yan, nila Fernandez. Alam nyo, hindi ko nakikita yan kay Ben Tulfo. Kasi kung tumulong si Ben Tulfo, hindi niya pinapublic eh. Hindi niya, alam nyo, hindi niya yung magugulat na lang tayo na tumulong yung taong to sa tumulong yung taong to sa isang mahirap na kababayan niya, pero hindi siya ina-expose, hindi niya ipinagyayabang, no? At hindi siya lalo katulad ng ibang mga politiko na makikitaan mo lang ng tulong sa oras ng eleksyon. Alam naman natin ng Bitag at si Ben Tulfo, noon pa man tumutulong na yan. No, sa araw-araw na kinakaharap nila. O baka sabihin nyo, Jay, idol mo kasi si Ben. Idol ko talaga si Ben. Kaya nga, sabi ko, yung magkapatid, sabi ko, malayo talaga to. Malayong-malayo si Ben Tulfo sa mga kapatid niya. Ibang-iba. Alam ko, may mga magdi-disagree sa sinasabi kong to na baka katulad lang din. Alam nyo, hindi porket magkakapatid, isa ng isa ng adikain para sa mga para sa Pilipinas or sa bansa nila. Kaya itong si Senator future Senator Ben Tulfo, alam ko hindi ako magkakamali ito, maasahan maasahan natin. Tsaka ito pa, ano bang issue ni Ben Tulfo? Walang issue si Ben Tulfo. Baliw lang yung si Trillanes. Buang lang yun. Lo man yun eh. Sabi nga ni PRD, lo. Wala yun yung issue kay Ben Tulfo. Wala yun. Huwag kayo magpapanod doon kay Trillanes. Oo. Ako sa inyo yan. Ben Tulfo, Pastor Apollo Sikibuloy, number 53. Yan, marami dyan. Attorney Jimmy Bondoc, Bongo, Senator Bato. Ang dami dyan iba na tumatakbo na nasa pin-remote ni PRRD na alam nating makakatulong yun sa bayan natin. So, hindi na natin kailangan din yun. Uy, ang haba na pala ng sinabi ko. Oo. 40 minutes na pala. O katulad ditong ganyang gawain, sa tingin nyo ba? O ngayon, ayoko lang din kasi talagang banatan ng mga Tulfo kasi nga, hindi ko may tatago sa sarili ko na iniidolo ko rin sila. No, at kahit papano naman, wala naman tayo naririnig kay Rapi Tulfo na binabanatan niya sa mga Duterte. So hindi ko na kailangan pang banatan din. No? Pero ako, nagsasabi ako na ang iboboto ko si Ben. Talagang ako, Ben Tulfo, boboto ko yan. Maaaring kansilahin ko si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. Hindi ko kakansilahin si Ben.
Yun ang gusto ko eh. Kaya nga gusto kong sabihin din sa inyo nun, yun, na alam na itong si Ben Tulfo ay talagang ibang-iba ito sa mga kapatid niya. So si Marcos nga, sinubukan natin kahit alam natin sinto-sinto eh. Tsaka nakikitaan ko si Ben Tulfo ng Mala PRRD. Alam niyo yun, yung tipong hindi pakitang tao, hindi plastic, kung tapang, alam naman natin, no? Ben Tulfo yan. Ano ba? Kuya ng mga iniidolo nyo rin yan. Kung nga idol nyo si Rapi, idol nyo si Erwin, kuya nila yan, si Ben Tulfo. So kung tapang, meron eh. No, hindi na natin may hindi na natin may tatanggi. Kung pagmamahal sa bayan, meron din eh. Yung bitag nila, bitag ni Ben Tulfo, di ba? Hindi na natin may yun eh. Hindi natin may tatanggi. Kaya sabi ko, alam niyo, nakikita ko talaga to si Ben Tulfo ng Mala PRRD. May tapang, may malasakit, may puso sa mga kababayan natin. Kaya sabi ko, boboto ko talaga to. So, napahaba yung kwento natin. Hindi na natin tapusin yan. At baka inaantok na kayo, no? Ano na lang po may kukomento nyo sa mga na-reaction na natin. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, digay ako. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Panateros ay tinutulungan.